Kamusta po mga tambay? Si Katambay Manong po. Ito po, nagbabalik po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa nangyayari po sa ating bansa, mga tambay. Ito po, meron po tayo kukomento mga katambay. Excuse me po. At yung mga, katambay natin at mga nagtatanong po, bakit daw po madalas di umano na nagkakaroon po ng conference at pagmi-meeting ang matataas na opisyal ng ating bansa dito po sa ating Pangulo. Kaya po, hindi daw po kaya ito di umano na isang loyalty check ang ginagawa ng Pangulo. Alamin po natin mga tambay dito po sa isang balita ng UNTV at pakinggan po natin at komentuhan natin. Nilinaw ng Philippine National Police na hindi loyalty check ang ginawang command conference kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Campo Crame. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, regular na command conference ito ng mga matataas na opisyal ng PNP kasama ang presidente. Sa command conference anya, inire-report ng PNP ang kanilang mga accomplishment, peace and order situation ng bansa at ang mga nakahanay na proyekto ng pambansang pulisya. This has nothing to do with the destabilization plot at sabi natin palagi na as far as the PNP is concerned, wala po tayong namomonitor na any recruitment sa hanay po ng PNP at this is a normal function po ng ating PNP na mag-render po tayo ng report sa ating Pangulo para mismong sa Pangulo natin ipahayag yung ating mga magagandang nagawa at iba pa pang mga future plans, especially yung mga projects po natin relating dun sa mga concerns po natin, current concerns po ng inyong PNP. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng spokesperson ng PNP, mga tambay, na talagang hindi raw po, ayon po sa kanya, hindi po nagsasagawa ng, ng check o sinasabing loyalty check ang Pangulo, mga tambay. Hindi po mga tambay. Kaya wag na po tayong magduda, mga tambay. Huwag na tayong magduda. Basta lahat po na sinasabi po nila ng PNP, paniniwalaan po natin mga tambay. Dahil hindi po sila nagsasabi ng hindi totoo. Lahat po ng tinura nila, yun po'y totoo, mga tambay. Sa kabila po ng napakarami po kasing issue ng ating Pangulo, noong nakaraang taon at itong taon, pumutok po ang mga issue po niya, lalo po sa droga. Siyempre po, bilang po sa ang proteksyon po ng Pangulo ay nanggagaling po talaga sa kanyang mga sinasabing enforcement, lalo po ang kapulisan, kasundaluhan ng ating bansa. Tapos meron kang issue di umano na involved sa pinagbabawal na gamot, lalo po ang droga, mga tambay. At kung ano-ano pa na sinasabing nagkakaproblema pa tayo sa mga sinasabi po ng mga eksperto at mga abogado po, lalo po si dating Secretary Attorney Harry Roque po, na talagang sinasabi niya po sa kanyang mga balita, kanyang mga may vlog pa po siya, talagang kinukundinan niya po ang nangyayari pong pulisiya ng ating Pangulo. Nagkakawindang-windang po, di umano, ang pulisiya ng ating bansa. Katulad daw po, di umano, yung pagpunta po ng presidente ng Ukraine na nakikita po nila di umano na baka tayo magkaproblema naman sa Russia o sa Russia. Dahil alam naman po natin ang Russia at ang Ukraine, hindi maganda ang sitwasyon at sila'y nagigyera. At sinasabi po ng mga expert po natin, lalo po ng mga profesor, si Clarita Carlos, na dati rin secretary, mga tambay, na hindi nagiging maganda rin po ang pulisiya ng Pangulo na sa kabila ng dapat tayo ay nasa gitna lang, wala tayong kinikilingang bansa, lalo po sa mga nag-aaway na bansa at nagigyera. Pero sa nakikita po nila, talagang may kinakampihan di umano ang Pilipinas. Kaya ang tanong po ng mga tao ngayon, mga Pilipino at ng mga expert, hindi po kaya tayo magkaproblema ang ating bansa sa bansang Russia, katulad ng nagkakaproblema na tayo di umano sa bansang China, mga tambay. Kaya ito po, sa nakikita po ng ating mga katambay, mga kababayan, at nagsusuri po sa ating gobyerno, talagang sila po ay nagtatanong na talagang ito pong nangyayari na ito, nakadalasang conference at pagpupulong po ng matataas na opisyalis na ating
ating bansa, mga general natin, talagang sinasabi po di umano ng ating mga kababayan na talagang ang Pangulong Marcos di umano ay talagang kinakabahan daw po di umano. Dahil nga sa nangyayari na yung tiwala po kaya nasa kanya pa, ang tiwala ng ating mga kapulisan sa kabila ng napakaraming issue di umano na lumalabas sa kanyang administrasyon, lalo sa kanyang personal na buhay, ang bisyo na droga. Kaya po, ang mga Pilipino po ay gising na, mga katambay. Kahit po sabihin ng sinasabing matataas na pulis, sinasabing mga general, katulad ng isang tagapagsalita ng kapulisan, talagang, ang Pilipino po ay nag-iisip, mga katambay. Bakit po nasabi ni Kamanong? Kasi hindi naman po tinutuldukan ng Pangulo, lalo yung issue niya sa droga, di ba? Hindi niya tinutuldukan yun. Kaya ang mga Pilipino, nakatatak po sa isip ng mga Pilipino yun. Alam naman natin ng mga Pilipino, hindi po makakalimutin yan. Kung yung issue nga po ng nakaw na yaman, di umano ng mga Marcos for more than 50 years o more than 30 years, hindi nakakalimutan ng mga Pilipino. Di ba? Yung issue po na sinasabing, human rights at sinasabing diktator ang kanyang ama, hindi nakakalimutan ng mga Pilipino yun, di ba? Nakatatak po yun sa mga Marcoses, di ba? Yung mga human rights, di umano. Di ba? Yung mga wealth na hindi maipaliwanag daw, mga sinasabing nakaw na yaman po ng mga Marcos, hindi po na bubura sa isipan ng Pilipino yon. Ito po, kung hindi po tutuldukan di umano ito ng Pangulong Marcos, hindi rin po mabubura sa isipan ng mga Pilipino. Yung pagiging sinasabing nasasangkot siya sa bisyo na, pinagbabawal na bisyo na lalo ang droga na talaga nakakasira daw ng kalusugan yan at buong pagkatao mo. Magiging history mo yan. Dahil may mga history po ang bawat politiko sa ating bansa. Di ba ba? Kaya, isa rin po ito, nakikita rin po ng ating mga, ang ating mga kababayan, yung ganito mong nadadalas na, pagpupulong ng sinasabing matataas na, nanunungkulan sa ating bansa. Ano po sa tingin nyo, mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Pwede po kayong magkomento sa ating comment section, mga katambay, na may katotohanan po ba na ito'y, yung mga pagpupulong na ito ay dahil sa mga sinasabing nagagawang achievement at mga parating na proyekto ng mga kapulisan. Di ba? Mga katambay. Tayo lang, nasa isip na natin yung mga katambay at nasa puso ang kasagutan. Di ba? Kung ano tayong nakikita natin at nararamdaman natin sa ating administrasyon ngayon. Di po ba, mga katambay? Muli po si Katambay Manong, ang maiksi nating komento dito po sa nangyayari po, sa mga nadadalas na, pagpupulong na matataas na, kapulisan natin o mga general at mga kasundaluhan pa na nagmi-meeting din po ang ating Pangulong Marcos dyan sa mga matataas na, general natin sa kasundaluhan, mga kapulisan. Kaya, kung ang paniniwalaan natin, yung sinasabi po na spokesperson ng PNP, paniniwalaan po natin yung mga katambay. Wala po sila tinatago at talagang yung loyalty nila ay nasa administrasyon po ngayon. Yun po ang sinabi nila, mga katambay. Paniwalaan po natin yun. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan pong muli at nagpapasalamat po sa mga naaagusot, nagsusubscribe po ng ating channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ingatan nawa, mga katambay. Bye-bye. Paalam.